Ang madalas na pagkapuyat sa pagitan ng 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw ay hindi simpleng problema ng pagtulog. Ayon sa iba't ibang pag-aaral sa larangan ng medisina at sleep science, ang paggising sa parehong oras tuwing gabi ay maaaring indikasyon ng mas malalim na issue sa kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga posibleng sanhi ng paggising sa kalagitnaan ng gabi mula sa biological body clock ng mga organo, hormonal imbalance, hanggang sa koneksyon ng bituka at utak, lalo na sa mga taong higit 60 taong gulang. Ang pagtulog ay hindi lamang isang estado ng pahinga, kundi bahagi ng masalimuot na siklo na tinatawag na circadian rhythm o natural na body clock ng katawan. Ayon sa World Health Organization WHO at sa mga pag-aaral ng National Institutes of Health NIH, ang katawan ng tao ay may 24 oras na ritmo na nagdidikta kung kailan ito dapat maging aktibo at kung kailan ito dapat magpahinga. Sa larangan naman ng traditional Chinese medicine TCM, na may kasaysayang higit 2,000 taon, may tinatawag na organ body clock kung saan bawat organ system ay mas aktibo sa tiyak na mga oras ng araw at gabi. Halimbawa, mula 1:00 AM hanggang 3:00 AM, itinuturing na oras ng atay liver. Ang liver ay responsable sa pag-filter ng dugo, metabolismo ng gamot at toxins, at regulasyon ng energy storage. Kung madalas kang magising sa ganitong oras, may mga eksperto sa integrative medicine na nagsasabing maaaring may koneksyon ito sa liver function, lalo na kung may kasaysayan ng metabolic issues o alcohol intake sa. Kasunod nito, mula 3:00 AM hanggang 5:00 AM, aktibo naman ang baga lungs. Ang bahaging ito ng gabi ay konektado sa respiratory function. Sa mga matatandang may kondisyon gaya ng chronic obstructive pulmonary disease COPD, sleep apnea, o kahit simpleng postnasal drip, maaring maranasan ang pagkapuyat o pagkaalimpungatan sa mga oras na ito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2010, ang mga pasyenteng may moderate hanggang severe COPD ay mas malamang na magising sa pagitan ng 2 AM-4 AM dahil sa pagbaba ng oxygen saturation habang natutulog. Bukod sa mga ito, mahalaga ring banggitin ang ugnayan ng circadian rhythm sa temperatura ng katawan. Natural na bumababa ang core body temperature bandang hating gabi hanggang madaling araw. Ngunit kung sobra ang pagbaba nito, maaaring makagambala sa tulog, lalo na sa matatandang mas sensitibo sa malamig o may mahinang circulatory system. Sa kabuuan, ang madalas na paggising sa pagitan ng 1 AM-4 AM ay hindi dapat ipagwalang bahala. Lalo na kung ito ay nagiging paulit-ulit, ang pagkonsulta sa doktor para sa pagsusuri ng liver function, respiratory health, at sleep quality ay mahalagang hakbang upang maunawaan ang posibleng sanhi. Ang cortisol ay isang uri ng stress hormone na natural na ginagawa ng adrenal glands. Normal itong tumataas sa umaga upang ihanda ang katawan sa paggising at mga aktibidad sa araw. Ngunit kapag nagkakaroon ng imbalance sa produksyon nito, lalo na sa matatanda, maaari itong magdulot ng abnormal na paggising sa kalagitnaan ng gabi, partikular sa pagitan ng 1 AM hanggang 4 AM. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, noong 2013 ang mga taong may insomnia ay may mas mataas na level ng cortisol sa gabi kumpara sa mga normal ang tulog. Ang pagtaas ng cortisol sa madaling araw ay nagpapasigla sa nervous system na maaaring magdulot ng biglaang paggising kahit walang panlabas na dahilan. Sa mga matatanda, ang regulasyon ng cortisol ay maaaring magbago dahil sa edad.
Ayon sa ulat mula sa Neurobiology of Aging, noong 2017 ang mga senior citizens ay mas madaling maapektuhan ng mga pagbabago sa stress hormones, lalo na kung may kasamang anxiety, depression, or social isolation. Kapag ang stress ay chronic o hindi naagapan, maaaring magkaroon ng tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal HPA axis dysregulation, isang kondisyon kung saan ang katawan ay patuloy na naglalabas ng cortisol kahit hindi na ito kinakailangan. Dagdag pa rito, may mga pag-aaral na nagpapakita ng direktang epekto ng cortisol sa sleep architecture o ang estruktura ng tulog. Kapag mataas ang cortisol sa gabi, naapektuhan ang lalim ng tulog deep sleep at pinapadali ang pagpasok sa REM stage, kung saan mas madalas ang paggalaw ng mata at mas mataas ang posibilidad ng pagising. Ibig sabihin, kahit na tila nakatulog ka, ang kalidad ng tulog ay hindi sapat upang maibalik ang enerhiya ng katawan. May epekto rin to sa mga taong may metabolic disorders tulad ng type 2 diabetes at hypertension na mas karaniwan sa mga may edad. Ayon sa American Diabetes Association 2020, ang cortisol spike tuwing gabi ay maaaring makagulo sa blood sugar regulation na isa rin sa mga posibleng dahilan ng pagkaalimpungatan sa madaling araw. Sa kabuuan, ang hindi maipaliwanag na paggising sa pagitan ng 1 a.m. 4 a.m. ay maaaring resulta ng hormonal dysregulation, partikular ng cortisol, ang wastong pamamahala ng stress, regular na ehersisyo, tamang oras ng pagkain, at maayos na tulog sa gabi ay mahalagang bahagi ng solusyon. Isa sa mga hindi kadalasang nabibigyang pansin na sanhi ng madalas na paggising sa madaling araw ay ang kalagayan ng bituka. Sa mga nakalipas na taon, lumalawak ang kaalaman tungkol sa tinatawag na gut-brain axis, ang ugnayan sa pagitan ng gastrointestinal system at ng central nervous system. Ang komunikasyong ito ay may direktang epekto sa kalidad ng pagtulog, lalo na sa mga matatandang mas sensitibo sa pagbabago ng kemikal sa katawan. Ayon sa isang artikulo mula sa Harvard Medical School 2020, mahigit 90% ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa pag-regulate ng mood at pagtulog, ay ginagawa sa bituka. Ang serotonin ay kalaunay ginagamit ng katawan upang makagawa ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagsisimula at pagpapanatili ng tulog. Kapag may imbalance sa gut microbiota, ang populasyon ng mabubuting bakterya sa bituka, naapektuhan ang produksyon ng mga hormone na ito, na maaaring magresulta sa fragmented sleep o madaling pagising tuwing gabi. Bukod sa serotonin at melatonin, ang gut microbiome ay may kakayahang maglabas ng iba't ibang metabolite na may epekto sa inflammatory response ng katawan. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Psychiatry noong 2019, ang mga taong may irritable bowel syndrome (IBS) at iba pang gastrointestinal issues ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng insomnia at sleep disturbances. Ito ay lalong mahalaga sa mga matatanda na karaniwang nakararanas ng mas mabagal na pagtunaw ng pagkain, pagbabago sa gastric motility, at polypharmacy, paggamit ng maraming gamot na maaaring magdulot ng imbalance sa gut flora. Dagdag pa rito, ang hindi regular na oras ng pagkain, partikular ang late-night meals o matamis na merienda sa gabi, ay maaaring maging sanhi ng nocturnal blood sugar fluctuations. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2016, ang biglaang pagbaba ng blood sugar habang natutulog ay maaaring magpadala ng alert signal sa utak na nagre-resulta sa biglaang paggising.
Ito ay mas madalas mangyari sa mga taong may insulin resistance o type 2 diabetes, na mas karaniwan sa mga senior. Ang kabuuang epekto ng hindi balanseng kalusugan ng bituka ay hindi lang nauuwi sa pisikal na abala, kundi pati na rin sa hormonal imbalance na may direktang epekto sa pagtulog. Para sa mga matatanda, ang simpleng pagsasaayos ng diet tulad ng pagdagdag ng fiber, probiotics, at tamang oras ng pagkain ay maaaring makatulong upang mapabuti ang gut health at tuloy-tuloy na tulog. Nindamay panasas pangsanhi na may kinalaman sa hormones, organ function, at gut health. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga salik sa kapaligiran at mga gawi sa pagtulog sleep hygiene na maaaring maging sanhi ng paulit-ulit na paggising tuwing 1 a.m. 4 a.m. Sa mga matatanda, ang pagiging sensitibo sa liwanag, ingay, temperatura, at pati na rin ang mga simpleng gawi sa gabi ay may mas malaking epekto sa tulog kumpara sa mas batang edad. Isa sa mga pangunahing salik ay ang exposure sa artificial light bago matulog. Ayon sa National Sleep Foundation, ang paggamit ng mga gadget gaya ng cellphone, tablet, o TV sa loob ng 1 oras bago matulog ay nagbabawas ng produksyon ng melatonin, ang natural na hormone na nagsisimula ng antok. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School noong 2015 ang nagpakita na ang paggamit ng backlit devices sa gabi ay hindi lamang nagpapahina ng antok, kundi pinapadelay pa ang circadian rhythm ng mga matatanda. Dahilan ng mas magulong pattern ng tulog. Mahalaga ring isaalang-alang ang ingay at liwanag sa paligid. Ayon sa World Health Organization WHO, 2018, kahit ang mababang antas ng ingay-hal, tunog ng trapiko or appliance, ay maaaring makaistorbo sa sleep stages ng mga taong higit 60 taong gulang. Dagdag pa rito, ang sobrang liwanag sa kwarto, kahit mula sa mga LED indicator o ilaw sa kalye, ay maaaring makapagpa-aktibo sa utak at makagising ng hindi inaasahan. Ang temperatura ng silid ay isa pang kritikal na salik. Ayon sa mga sleep studies ng Sleep Research Society, ang optimal na temperatura para sa tulog ay nasa pagitan ng 18 to 22 Tigisu. Kapag masyadong mainit o malamig ang paligid, ang katawan ay hindi makakababa sa tinatawag na core body temperature na kailangan upang mapanatili ang deep sleep. Ito ay lalong totoo sa mga matatanda na may mahinang thermoregulation. May kinalaman din ang pag-inom ng likido bago matulog. Ayon sa National Institute on Aging, ang pag-inom ng maraming tubig o tsaa malapit sa oras ng pagtulog ay isa sa mga madalas na sanhi ng nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi, na maaaring humantong sa pagputol ng tulog at kahirapang makabalik sa antok. Sa mga lalaking matatanda, ang benign prostatic hyperplasia BPH ay isang karaniwang dahilan ng pag-ihi sa gabi, ayon sa American Urological Association 2019. Sa kabuuan, ang mga pisikal na salik sa paligid at mga simpleng gawi sa gabi ay may malaking epekto sa tulog, lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Ang pagsasaayos ng environmental factors tulad ng ilaw, ingay, temperatura, at oras ng paggamit ng gadgets ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa mga matatandang hirap sa tulog. Matapos maunawaan ang mga posibleng sanhi ng madalas na paggising sa madaling araw mula sa body clock, stress hormones, kalusugan ng bituka, hanggang sa kapaligiran, mahalagang talakayin ang mga praktikal at ebidensyang basehang solusyon na maaaring gawin ng mga matatanda upang mapabuti ang kalidad ng tulog. Ayon sa mga eksperto,
ang simpleng pag-aayos ng daily habits at pagtutok sa sleep hygiene ay may malaki at positibong epekto. Una, iwasan ang caffeine pagkatapos ng 2:00 ng hapon. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2013, kahit ang isang tasa ng kape na ininom 6 oras bago matulog ay maaaring makabawas sa total sleep time ng halos 1 oras. Sa mga matatanda, mas tumatagal ang half-life ng caffeine sa katawan, kaya't mas matagal itong naaalis at mas malaki ang epekto sa pagtulog. Pangalawa, panatilihin ang pare-parehong oras ng pagtulog at paggising. Kahit sa weekend, ayon sa American Academy of Sleep Medicine, ang irregular sleep-wake schedules ay nagdudulot ng circadian misalignment na maaaring magresulta sa madalas na pagising sa kalagitnaan ng gabi. Sa mga matatanda, ang pagpapanatili ng routine ay tumutulong upang mas madali silang makatulog at manatiling tulog ng mas matagal. Pangatlo, gamitin ang kama para sa pagtulog lamang. Huwag magbasa ng balita, gumamit ng gadget, o manood ng TV habang nakahiga. Ayon sa prinsipyo ng stimulus control therapy para sa insomnia, ang kama ay dapat ikondisyon lamang sa pagtulog upang ang utak ay hindi malito sa pagitan ng aktibidad at pahinga. Pang-apat, gumamit ng mga natural na pampatulog kung kinakailangan, ngunit sa gabay ng doktor. Ayon sa Sleep Medicine Reviews 2015, ang melatonin supplements ay napatunayang epektibo sa matatanda na may delayed sleep phase o circadian rhythm disorder. Ngunit dapat gamitin sa tamang timing at dosage. Panglima, isama ang banayad na ehersisyo sa umaga. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Aging and Physical Activity 2018, ang mga matatandang nagsasagawa ng 30 minutong walking o stretching sa umaga ay mas madali ang pagtulog sa gabi at mas bihira ang pagkagising sa kalagitnaan ng gabi. Panghuli, kung ang mga hakbang na ito ay hindi nagdudulot ng sapat na pagbabago, makabubuting kumonsulta sa doktor o sleep specialist. May mga advanced na paraan gaya ng polysomnography sleep study upang matukoy kung may sleep apnea, periodic limb movement disorder, o iba pang sleep-related conditions. Sa kabuuan, ang paggising sa pagitan ng 1 a.m. 4 a.m. ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng holistic na pagtingin sa kalusugan mula sa tamang gawi, tamang kapaligiran, tamang dieta, hanggang sa tamang suporta medikal. Ang madalas na paggising tuwing 1 a.m. hanggang 4 a.m. ay hindi dapat balewalain, lalo na kung ito ay nangyayari gabi-gabi. Tulad ng ating natalakay, maraming posibleng dahilan mula sa natural na pagbabago sa circadian rhythm, hormonal imbalance gaya ng cortisol, kalusugan ng bituka, hanggang sa mga salik sa kapaligiran at ugali bago matulog. Para sa mga taong lampas 60 taong gulang, ang pagtulog ay hindi lamang isang bahagi ng araw, kundi isang mahalagang aspeto ng kalusugan na nakaaapekto sa memorya, kalamnan, immune system, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Kung nararanasan ninyo ang paulit-ulit na pagkapuyat sa parehong oras ng gabi, mainam na simulan muna sa mga hakbang sa lifestyle gaya ng pag-aayos ng oras ng pagtulog, pag-iwas sa caffeine, at pagpapanatili ng tahimik at madilim na silid. Ngunit kung hindi pa rin bumubuti ang kalagayan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor upang masuri ng mas malalim ang maaaring sanhi. Para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga senior, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at isi-share ito sa mga kaibigan at kapamilya na maaari ring makinabang. Maaari din kayong mag-iwan ng komento sa ibaba
Kung anong bahagi ng gabi kayo madalas magising? At anong mga hakbang na ang inyong nasubukan